Stop. Yan. Hops. Manila City 6th District. Yan. Bienvenido Benny M. Abante Jr. Ngayong araw ho kasi ay lumabas na po yung Cabral files, no? Gaya ng inaasahan po natin, excited tayo na inilabas pero medyo magulo sa sobrang dami. Sa sobrang dami ng listahan ng mga buhaya, anak ng kamuti, naguguluhan ako. Kailangan talaga pag-aralan mo yung mga lista na yan Lahat ng buhaya nandyan. Kakaiba po ito sa inilabas ng Bilyonaryo news channel na na-content ko kanina. Yung inilabas po kasi kanina ng Bilyonaryo ay DPWH leaks daw. So yung DPWH leaks na yon, ang tinamaan ay lahat ay mga senador. Wala kang nakikitang kongresista pero ito counterpart ito. Kumbaga iba rin itong version pala ni Kung Liviste Leandro. Ito naman ay puro mga kongresista ang inilabas niya. Mantakin mo yan Nabulabog ang Pasko ng mga buhaya, anak ng kagwang. Kasi magsarap na sana ng buhay. Paano kasi hinamon ni Ridon? Sabi ni Ridon ilabas mo yan sa bisperas ng Pasko. Nilabas tuloy ni Leandro Liviste. Ito na po yung tinaguriang Cabral files na kung saan sinabi ni Kung Liviste, lahat ng mga kongresista ay meron pong insertions. So, medyo naguguluhan po ako kasi ang daming numero. Alam mo naman, hindi tayo sanay sa ganyang mga numero Wala naman sa panahon ni Tatay Digong yung nakawan. Uso naman yung nakawan dahil lamang kay Bungit. Anak ng kagwang ang Bungit ka. At napansin ko po dito sa inilabas ni Leandro Liviste ay napakaraming proyekto itong hinayupak na tambaloslos na hindi na po napag-usapan sa panahon ng kainitan na ngayon sa flood control. Si tambaloslos tahimik ang buwang, no? Pansinin nyo lang talaga. Kasi nga, alam nyo naman, yung sinasabi nating mastermind, gusto natin matumbok itong hinayupak na buhaya na ito. Si Martin Romualdez, na hindi na pag-uusapan kailanman. Ngayon, di iyak kayong mga hinayupak kayo. Mga bubonistang, tangalistang, loyalista ni NGWM. Nandito ba yung iba? Anak ng kamuti, lumalabas na maraming proyektong nasilat, no? Hindi lang nasilat, nakuha, nakurakot. Itong si Martin Romualdez. Pero bago po natin pag-usapan itong mga numero, allergic talaga ako sa numero. Pakinggan po muna natin ang banat ng Net25 para at least paano maintindihan man natin kahit kunti lang ba, jutay. Kahit jutay lang ba. Nasaan ba yun? Sana wag matulad yan dito sa nangyari sa 2025 national budget. Yun na nga. Kasi sa araw na ito, Teka lang, patalastas muna. Marami nag-uusapan dyan sa saganang mamamayan kanina. Baka daw matulad yung pondo ng 2026 na sabi nga nila magpupuyat si Da Junior. 'Di ba naalala niyo na sinabi ni Claire Castro, pambansang tagapagsinungaling. Hindi daw matutulog si Bungit. Ngayong Pasko, hindi daw siya magpapasko para lamang pag-aralan itong budget, no? Sa 2026 bantakin mo 7 trillion. Pinakamalaking budget na yan sa kasaysayan ng ating bansa. Only in the Philippines. Si Bungit lang nakagawa niyan, Mga almost 7 trillion. Anak ng kamuti. Kaya, magpupuyat siya. Ilang sakong pulburon kaya? Di ba magpupuyat ang inumin, no? Di ba magpupuyat, no? Magpupuyat, oy. Di ba naalala niyo, sabi, magpupuyat ako. Para pipirman, kagayong nakaraan, sabi, 4,000 pages daw. Binasa lahat. Ang resulta, animal, puro blanco. Puro ghost project. So ito, pakinggan natin, ay inilabas na ni Congressman Leandro Liviste ang listahan na saan ba pumasok yung mga insertion na yan. Yung bang enumeration, yung tala kung anong distrito. Kasi lumobo yung budget Totoo. Mula sa BICAM, mula papunta ng NEP at GAA, ay naglobohan ng todo.
Correct. Ano ba yung NEP restored? Tapos total NEP. May nakalagay pa total budget. Teka ha, yan ay may paliwanag si Kong Libiste dyan eh. Ha? Sa bagay na yan. Oo, oo. Oho. For, ano yan? For year 2025 NEP. Yes. Diba? Oh. Ang NEP total, Oh. yan yung initial proposal. Eh, yung galing sa palasyo. Oh, Correct. NEP total. Oo. Yung... Teka ha? NEP restored. NEP... Sandali, alam ha? Oh, may pala, ano bang, Ina-apply para mo. maintindihan ng ating mga kababayan. Oo nga, may mahirap intindihin. Puro eh. LCR pala ito. Oo. Oh, ito, Camille Villar. Malaki din pala ang NEP ni ano ha. So yung dilaw, yun yung kabuuan ng buong taon. Yun yung naging GAA. Ah. Yun yung napirmahan na batas. So parang NEP restored tsaka total NEP, pinag-plus ba? Ibig sabihin? Pinagsama? Oo, Kaya oo, naging oo. kabuuan, Yung NEP, oh, yung NEP, NEP restored, yun yung sinapit na Malacanang. Okay. Yung NEP total, noong patapos ng deliberation, di ba? Okay. Di ba magkakaroon ng pagbabago? Oo. Tapos nag-BICAM, yung pumunta dun sa GAA. okay. Di ba? Eh, makikita nun due dito, Teka lang, ayusin lang natin kami para maintindihan natin. Yung nakalagay po dyan, ito. May ilang kulong po kasi dyan. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong kulong po kasi yan. So, ang nakalagay sa last column, kulay dilaw, total budget. Ito na po yung napunta na sa GAA, nagiging ganap na po na batas. Itong pundong ito, dito po, ito ang pinag-uusapan na sinabi nga ho ni former President Duterte na puro blanco. No, puro blanco yung BICAM. Naalala po ninyo, mayroon pang problema sa Supreme Court ho ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin na-resolba. Nag-aayos na naman tayo ngayon ng pondo. So, ito po yung napirmahan na yung kulay dilaw sa dulo. NEP restored. Ito po yung NEP restored. Anak ng NEP total. So ito yung galing sa palasyo, NEP restored. Kasi dapat ito magpaliwanag talaga si Leandro Leviste. Kasi tayo dito medyo nangangapa tayo dahil bago sa atin itong mga dokumento na ito. Kasi ang naintindihan natin, di ba? National Expenditure Program, tapos General Appropriation Bill sa lower house at saka sa upper house sa Senado. Ito nakalagay, tatlo lang. NEP restored. So ibig sabihin, itong NEP restored, galing po ito sa executive. So, National Expenditure Program. NEP total, ito na po yung General Appropriation Bill. Sa aking pagkakaintindi kasi medyo, kailangan pag-aralan mo nga ito, pati sila, sa ganang mamamayan ay nagkagulo. So, ito na nga yung General Appropriation Bill. Yung total budget, ito na po yung BICAM na pinag-uusapan po nila at ito na po yung pinirmahan ni BBM. Yung mga blanco. Okay, tuloy kong. yung halimbawa, halimbawa, yung example dito, yung kay Bienvenido Abante. Ito, kay Abante, May highlight yung Bienvenido Abante, no? May highlight eh. Oo. Ibig Sa sabihin, ACR, yung una direct. Oo, Yung una. Manila 6th District. Yan, yung- Parang total yun eh. Oo. Oo, parang Yung una, yung ACR. yung first page. Page. Ayan. Yan. Sige pa. Patay kang Abante Yan. ka. Sige pa. Special kasi si Kong Abante, kaya bigyan natin ng diin yan. Bigyan natin emphasis. Ayan, yan. May bold letter na yan. Stop! Yan. Hops. Manila City 6th District. Yan. Bienvenido Benny M. Abante. Abante Jr. Makikita mo yung NEP 1.26 billion, di ba? Oo. 1.265 billion. Okay? Noong Billion ba yun o million? Billion yan, billion. Ganun. Billion pala ang computation yan. Kala ko million. Ay, hindi, tama. Million pala yan, million. Okay. Ito rin, medyo naguguluhan rin po ako dito dahil nga, parang sabi ko, parang ang liit, no? Ano natin yung kay Bienvenido, kay Pastor Dila. Pastor Dila, labas. Tika lang, ano ba yung ano ni Pastor Dila? Ito ba yun? Napin ko lang yung kay Pastor Dila. Ay, hindi yan.
medyo naguluhan din ako kay Pastor Dila. Tama nga, ito Benvenido. Ito nga kay Benvenido Abante. Tingnan niyo po yan ha. Kasi medyo, sabi ko, bakit ang liit, no? Ang liit ng mga lumalabas. Ito, ang total po na proyekto ni Benvenido daw, 1,265,154. Ilang proyekto po ito ni Pastor Dila? Anak ka ng kagwang kang Pastor Dila, sunod ka na, sabi ni Akop. Ito ilang proyekto to ha? 1, 2, 3. So, tatlong proyekto umabot po ng 1.2 billion sa National Expenditure Program. Ito po ay request sa Executive Department. Nung nagiging General Appropriation Bill na, tingnan mo po ha, nagab sa Kongreso, ay naging 3.2 billion ba to? Million. Billion nga ho ito, tama ba? O sabi, na-check nyo rin po ito? Billion rin po ito. Alam po, bakit nakalagay million lang eh? Million, as in 1.2 million lang, ganun lang. Yung total po, sobrang laki. Isipin mo, from 1.2 million ba to or billion, nagiging 3.8 million or billion sa dolo. More than times 2 yung itinaas ng budget ng mga hinayupak pagdating na sa GAA. So maliwanag, ang insertion nito sobra-sobra sa 1.2. So ang insertion dito ay mga almost 2 billion. Yung insertion tama. 2.6 yung insertion ni Abante. Tiba-tiba tong hinayupak na ito. So ginamit ho ninyo yan nung nakarang eleksyon, no? Eh 0 billion yan, no? Billion nga sabi ni plus 3 0. Kaya nga billion nga. Mantakin mo ha, 2 billion yung insertion ni Abante sa 3 proyekto, 2 billion. Puta, tiba-tiba yung mga animal. Ngayon, ipaliwanag mo ito. Saan ba yung proyekto na ito? Ang masaklap niyan, kung ghost projects ho ito. Kung merong proyekto, ang tanong, standards ba? Tama ba ang presyo? Kasi alam naman ho natin, ang sabi nga ho ni sino ba nagsabi? Si Libiste rin, na kapag proponents ka, matik, meron kang tinatawag na SOP, may kickbacks ka, 25 to 30%. So ito, tiba-tiba ang anak ng kamuti na to. Tuloy natin mga kabisdak. Papasensya na ha. Naduduling ako eh. Tapos, ang kanyang total NEP ay 3 million. Oo, na doble, Jen. Naging times 2. Oo. Sobra pa. Tapos nung naging GAA, nadagdagan pa. Pataas ng Naging pataas. 3.8. Oo, kaya may guhit dahil ito ang example ng pataas ng pataas. Ayun. Pataas ng pataas. Wala sa NEP na... Hindi, parang tama ka, parang billion eh. Hindi naman ako maniniwala 3 million lang ang kanyang... Kaya nga. Diba? 3,847,000, ganun. Tama nga, billion. So, paldong-paldo si Pastor Dila. Billion nga, kasi hindi ako naniniwalang milyon. Putang ina, barya lang sa kanila yan. Kaya nga sabi ko, maganda siguro ito, ay inilabas ni Kong Leveste, ay pinaliwanag niya ng todo. Ito kasi, inilapag niya kasi nga, sabi kasi ni Ridon, ilabas mo yan. Puro ka lang naman dakdak, wala ka namang binatbat. So, ginulat sila ngayon, mga buhaya, ito yung listahan. Akala siguro nila, nagbibiro itong si Kong Leveste sa mga files na sinasabi niya. So, tama nga, billion. So, paldo-paldong pastor nga, oh. Tuloy, oh. Lang. Amount in thousand. Tama, yan, meron sa taas. Amount in thousand. So, times 1,000 to. Tama nga. So, billion nga yun. Billion. No? Billion. 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 Tama Tama nga. Yung pagkabasa natin dito Kasi kung sasabihin mo 3.8, baka magbasag ng salamin niya. ano ko? Napakaliit sa akin. Tama. May guhit. Oh. Ayun. So, Correct. from 1.265, naging 3.847. Billion. Lagpas kalahati. Pero teka lang, yung pagkakagawa ba nito, bakit may highlight? Bakit na iba yung pangalan ni Kong Abante? Bakit parang biglang na bold doon? Hindi, parang
Binigyan lang ng emphasis. In-emphasis na pero ito, yung original ito, hindi naman ganon. Hindi siguro. Baka hindi nga, no? 3.6 Parang dyan na yung times emphasis. Kasi meron din sa iba eh. Ayun. Sa ibang page may ganyan din eh. Parang binigyan ng... Itinotal na. Kasi sa ibaba niya, puro siya, di ba? Beneabante, Beneabante. Itinotal na siguro yan. Oho. So, ang dami pala niya, no? NCR, So, yung sa pinakataas niya, Siya meron na. pa siyang, Abante rin ba yun? Si Abante na ang pinakamalaking insertion sa NCR. So umabot po ng almost 2.6 billion ang insertion ni Pastor Abante. Pero grabe itong hinayupak na ito, makatuligsa sa confidential funds ni Vice President Inday Sara na unmodified opinion, sabi ng kuwa. Matindi. Akala mo nagnakaw si Inday Sara. Pero ito, ang liwanag sa inilabas ni Liviste na malaki ang insertion ni Pastor Abante. Mga taga Pandakan, Santa Ana, 'di ba boundary kasi yan ng Santa Ana, Pandakan, distrito ni ni Abante. Pakisilip nyo nga yung proyekto ni Pastor Dila, meron bang kanal? Meron bang poste yan? Kasi nung nakadaan ako sa kanila, ang ganda ng bahay ni Pastor Abante. Grabe, ang laki ng bahay niya. Kabilaan yata. Halos lahat ng street niya, bahay niya yan. Nakikita ko doon yung simbahan ng mga impakto. Grabe, ang laki. So tuloy Hindi, ibang pangalan niya, Beneabante Jr. Tapos yung 5 billion. 6 district na pala yun. Oho. City of Manila, William Irwin. Irwin Chen. Puta di tibag sila ngayon. So kung tutuusin, itong inilatag ngayon ni Kung Leandro Liviste na mga ebidensya, ito ay Cabral Files, dapat imbestigahan ng ICI at ipatawag lahat ng mga buhayang ito. Isa-isahin po natin. Or yung naman, yung Senate Blue Ribbon Committee, kasi ang Senate Blue Ribbon Committee, kinalimutan na yung flood control. Kung saan-saan na napupunta. Kasi ang flood control, talagang kaladkad si Bungit dyan, pati si Martin Romualdez, Sandro Marcos. Kasi, di ba, sila yung tinaguriang Kings of Kings ng pork barrel. Sila yung mga hari ng pork barrel. So, bilyon-bilyon po yung perang pumapasok sa kanilang mga bulsa. Na para bang pag magpulis kay Vice President Inday Sara, nagnakaw si Inday. So ito na ngayon, nagbumerang sa inyo ngayon. Putang na, Paskong Pasko, binigyan sila ng sakit ng ulo. Kung ako, Pastor Abante, maglupasay ako. Di ba, Pastor? Magsiselebrate ba ng Pasko si Pastor Abante? Ang ina, magsasabi ka, teka lang. Ukrayin muna natin si Pastor Abante. Sabi ni Pasko na. Anak ka ng Kagwang Liviste, naglabas ka pa niyan. May maniniwala kaya kay Pastor Abante habang nagmimisa? Di ba baptist siya? May pasintabi sa mga magagaling na baptist na pastor Kasi si Pastor Abante yung talagang paldong-paldong ngayon Namigay na ba yan ng pamasko sa inyo? Ang dami bilyon, 2.6 billion pesos ang insertion. Ayon po sa inilabas ni Leandro Liviste. Disclaimer agad tayo, baka sabihin ating gawa-gawa. Hindi po gawa-gawa ito. Binalita po ito sa lahat ng mainstream media na paldong-paldo itong mga buhayang ito. Tingnan natin si Martin Tambalostros Romualdez, yung poon nila. Ito, pakinggan pa. Kay Martin Romualdez, tiba-tiba yung anak ng Kagwang na unggoy na ito. Ito kay Pastor Abante pala yan. Yung kay Martin! Yan ba yung... Putay na, Pastor Abante pa rin. Puro Pastor Abante. Ayan. Pastor Abante, bakit puro pangalan mo nakita ko dito? Anak ka ng kamuti ka. Ito. Uy, ito na nga yan. Tingnan, check nga na. Kailang. Kay Sandro pala yan. Sige, kay Sandro na lang. Anak ng kamuti. Sandro na lang.
Sinsya na live to. 19 billion kay Martin. Ito muna kay Sandro, saka na muna kay... Ako'y nagtataka dito kay Sandro. Isang proyekto ni Sandro, pero tiba-tiba. Tingnan mo kay Sandro, ha. Nasaan na si Sandro? Yung hari ng kickbox. Tingnan mo yung numero, tingnan mo. Mula baba, pataas na lang. Sa baba. Region 1 po yan. Ilocos Norte. Mga kawatan ngayon. Tingnan mo yung si Sandro, ha. Sandro, ha, umayos ka. Hindi patas to, anak ng kagwang. Mantakin nyo yan. Yung National Expenditure Program galing sa executive. Ilocos Norte, 1st District. Ferdinand Alexander Sandro Marcos alias Charis. Paldo ang animal. 5.2 billion lang yung request nila sa National Expenditure Program. Masyadong generous ang animal na mga buhaya. Sa Kongreso, siyempre, anak ka naman ng tipaklong eh. So si Diala, Merry Christmas. Anak ka naman ng tatay nila eh. Di ba? Anak ka ng ina nila eh. Anak ka ng hari ng mga impakto. Lagi nakangiwang panga. Mantakin mo ha. Yung request lang naman ng executive sa 1st District ni Sandro Marcos, yan na, Region 1, Ilocos Norte, 5.2 billion lang yan, tol. 5.2 billion lang ha. Billion. Okay. Alam niyo po ba yung inapprove? Pagdating sa Kongreso, may patubo ang animal. Siyempre, naninipsip yung mga hinayupak ng mga kongresista, no? Sip-sip tayo dito kay Sandro. Tangay na, anak to ng presidenting walang kwenta. Magpasip-sip tayo kay Sandro kasi apo to ng kawatan din. Tatay to ng kawatan din. Anak pala ng kawatan. Mantakin mo ha. Ginawang 12.5 billion pesos. Ang 5.2 billion, nahirap na. Sasabog yung calculator. Animal, syntax error. Daming numero. 5.2 billion from 5.2 billion, ginawa po ng mga buhaya na 12.5 billion. Magkano yung dinagdag? 7.3 billion pesos. Anak ka ng kamuti, Charis. Paldong-paldo, no? First honor ang animal. Kaya ang daming trolls eh. Tingnan mo sa social media. Ang daming trolls. Galit na galit sa mga Duterte. Ito 7.3 billion pesos ang dinagdag ng mga buhaya dyan sa Kongreso. Pagdating sa BICAM na nagiging gab, putang ina, lalong tinaasan ng animal. Meron na ang 7.3 billion na dinagdag pagdating po sa ito na po, sagaan na ito, pinirmahan ng tatay niyang nakangiwi ang panga. Sabi ni Leonard, nasa dugo talaga ang pagnanakaw. Sabi ni Tatay Digong yan. Ginawa pong 12.9 billion pesos from 5.2 ha. Anak ng kamuti, nakaka-insulto sa mga buhayang bitirano na ha. Kaya di ba? Maraming bitiranong mga buhaya. Putang ina, nilang paso ni Charis. From 5.2 nagiging, anak ng kamuti, nagiging 7.7 billion na. Kaya pala daming dump truck sa lugar nila. Rami. Diba Balaw, maraming salamat sa pakulay. Mantakin mo. Kaya nung pumunta kami sa Ilocos, nakakabuisit eh. Ilocos Norte ha. Nakakabuisit. Alam mo, sa lubong mo, dump truck. Sa lubong mo, bulldozer. Lalo na pagkasabay mo pison. Putang ng pison na yun ang bagal. Ito pala, paldong-paldo pala yung distrito ni Sandro. Nasabi ni Chavit Singson. Ang sabi ni Chavit Singson? Tangina, puro ghost projects yan eh. Flood control dyan eh. Puro ghost projects. May mga video si Singson. So ito yung patunay, Sandro. Dinagdagan, tinaasan sa GAB. Ginawang 12.5. Nag-increase na nga ng 7.3. Pagdating sa GAA, pinirmahan ng tatay. Nagiging 12.9.
naging 7.7 billion pesos ang insertion ng mga animal. O, paano na yan? Paliwanag nyo, mga magagaling na mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Bangag, na hanggang ngayon, ngiwiim pa rin kayong mga animal kayo. Pasko na, 2026, ngiwiim pa rin. Ganito po kalaki, ha? O, listan nyo. Yung insertion ni Sandro naging 7.7 billion pesos. Paano naman sa angkol niyang buhaya? Col! Nasaan ba, Col? Tangi naman angkol na. Ito ba yung call? O, hindi yan. Putangin na, ang dami kasing numero. Ayan, putangin mo, Martin Romualdez. Tingnan mo ha. Pansinin mo, Ferdinand din ang animal pala, oh. Diyos ko. Kawawang Pilipinas. Malas sa pangalang Ferdinand. Tingnan mo, sinakop tayo ng mga Kastila. Sino yung sumakop? Ferdinand Magellan. Putang ina, miserableng buhay natin doon, di ba? Buti na lang may lapu-lapo. Oh. Bulilyaso si Ferdinand Magellan. Pagkatapos si Ferdinand Magellan, may pumalit uli, Ferdinand Marcos Senior. Anong ginawa? Nagnakaw lang man din. Baon ng Pilipinas sa utang. Putang ina. Okay na sana yun. Di na sana uso yung Ferdinand eh. Putang ina, may presidenteng Ferdinand. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Putang kamalas ng Pilipinas, no? Hindi pa talaga nakontento. Yung anak ginawang pang Ferdinand. Kawatan din. Di ba ho? Ferdinand Alexander Marcos. Anak ng kamuti. Pati pala angkol niya, Ferdinand din. Ano bang nangyari itong mga Ferdinand na to? Ferdinand Martin Romualdez. Tingnan mo naman yung insertion ni Ferdinand. Basta Ferdinand Kawatan. Pero may Ferdinand din akong kaibigan, mabait. Nandito, nagpapakulay yan si Ferdinand. Tangina na yan. Tingnan mo ha. Sa puon nila na sinabi ni Kong Pulong na Peking Panginoon, anak ng kagwang, puro Ferdinand nga. Di ba kayo nalibadbaran? Paskong Pasko nalaman natin pag Ferdinand Kawatan? Paldo, oh. Okay. Kung si Sandro ay merong paldong 7.3 billion pesos, totally natin kay Ferdinand din. Ferdinand Martin Romualdez Tambaloslos. Yung request lang naman ay 4.8 billion pesos. Mantakin mo, from 4.8 billion pesos. O, kumuha ng animal, syntax error na naman ito. Angel Time Traveler, Merry Christmas po sa inyo, Milan Taghap. 4.8 billion pesos na request sa National Expenditure Program. Sarap nyo sampalin, baliktaran, animal kayo. Ginawa po ng mga buhaya ng 16 billion pesos. 16 billion. 16 billion, 87 million. Yun yung ginawa. So 16 na lang natin. 16 billion pesos. Run up na nga natin, 17. 4.8. 70 na yan. Tangin ang calculator ko nagreklamo. Gago. 4.8. List po natin ng 17. 4.8 list ng 17 billion ang insertion ng buhayang angkol ni Ferdinand din, na pinsan ni Ferdinand din, ng pangalan ay si Ferdinand din. Pukin ang ina ninyo. Sabi ni Remy Evangelista, million lang bisdak ata, hindi billion. Billion nga, sabi ng Kaya inassume ko na ng billion dahil sinabi na po ng Net 25, billion po plus 3 zero daw. Billion billion. Kaya billion. Million lang, hindi sila papayag ng million. Anak ng kamuti na yan. Billion po yan plus 3 zero po yan. Sabi ng Net 25 Ayaw nga saganang mamamayan. Kaya ito, billion po. Ito putangin ng million. Baka magbasag ng pinggan ng mga yan. Million? Tangin na, hindi papayag. Hindi papayag mga buhaya mag-million lang. Tangin na million? Billion po yan. Billion, ha?
Billion. Sabi ng saganang mamamayan host, billion po ito. Billion. Okay. 4.8 yung yung ni-request ng mga animal. Maraming salamat, Rukia. Thank you so much sa inyo sa pakulay. Merry Christmas. 4.8 billion yung request. Tsaka kamilyon, hindi pwede yan kay Tambaluslos. Buang kayo. Sasabihin ni Tambaluslos, utang ina, Kim Jong-un ng Pinas, milyon lang. Billion po to. Billion mo. Sabi nila, billion po ay 90. 90 nga ang billion. Kaya ang ginawa ho nila, 3 zero na po yan. Plus na daw, sabi na po ng saganang mamamayan. Doon na kami sa saganang mamamayan. Pinapakinggan na po namin yung saganang mamamayan. Billion po yan. Hindi daw milyon, sabi ng saganang mamamayan. Pag ma-fake news ako, fake news ang saganang mamamayan, damay-damay na to. Pero hindi talaga pwedeng milyon lang yan. Billion lang. Okay. Billion niya. 4.8. So list 17 billion. Ang insertion ng buhaya ay 12.2 billion pagdating sa Kongreso. Pagdating sa GAA, ang anak ng kagwang hindi pa talaga nakontinto sa 12.2 billion na insertion. Ginawa po nilang from 16 billion to 19 billion. So yung original na budget na request niya ay 4.8, nagiging 19 na ng anak ng kamuti, 19. Round up na natin 20. 4.8, round up natin, gawin natin 20. Tiba-tiba ang angkol na Ferdinand. 15.2? Sus ko, Ginoo, Lord, ano bang nangyayari sa Pilipinas? Paldong-paldong. Kalahati lang yung pamangkin na si Ferdinand sa angkol na si Ferdinand. Puro Ferdinand Magellan nga. Yung mga kawatan ngayon, ganito tayo binaboy ng mga animal. Anong gagawin ito? Sa bilyon-bilyon na yan. Ito yung patunay. So tumutugma yung expose ni ng Bilyonaryo News Channel na ang king of pork barrels, kings, ay si Martin Romualdez at sino? Ferdinand. Si Ferdinand. Ayaw matanggap ng mga trolls na yung mga kurakot sa Pilipinas, nagpapahirap sa Pilipinas, puro Ferdinand. Totoo naman, hindi naman fake news yan. Ferdinand naman talaga. Ferdinand Magellan, kinalaban ni Lapu-Lapu, bagsak. Ferdinand Marcos, kinalaban ni Cory Aquino, bagsak. Ito, Ferdinand Bongbong Marcos, the Junior, kakalabanin ni Inday Sara, sigurado bagsak yan. Tingnan mo, Ferdinand Romualdez, anong nangyari? Bagsak na, nagtatago ng animal. Ito na naman, si Chares, Ferdinand Alexander, bagsak na rin yan. Hindi pa nakapurma, iyak na. Ang sarap pag-usapan. Itong patungkol sa Cabral Files. Tingnan mo. Highlights natin muna si Sandro. Sandro! Anak ka ng kamuti mo, anak ka ni Ferdinand. Ayan, Basahin lang natin muna yung post niya, pampaano lang, pampalamig. Okay. Alam niyo po ba kung anong sistema? Sinasabi ko na yung anak ng kagwang na ano bang klaseng sistema to? Kasi ang abbreviation po BBM, no? BBM. Sabi ko, ano bang BBM na yan? Kasi nga, sabi ni Leandro Leviste, ang scam na to, ang mapyang ito, ang sistemang ito ay BBM. Sabi ni Leandro Leviste, ito po, basahin ko po, bakit BBM? BBM, buang na buang mo lang. Gurgurin na naman tayo. Okay. Sabi nila, ito pala ang totoong meaning ng BBM na ginagamit po nila, bukod sa Bongbong Marcos, ito ay ginagamit po nila sa pagnanakaw, scheme sa pagnanakaw.
Ang sabi ni Leandro Ligarda Levisti, nakipagpulong ako kay Yusek Cabral sa kanyang opisina noong Hunyo 11. At sumulat ako sa DPWH upang mag-follow up noong Agosto 11. Narito ang mga unang files na ibinigay sa akin ni Yusek Cabral matapos ang aming meeting ng June 11 upang ipaliwanag niya sa akin ang kanyang high-level budget allocation formula. Mantakin mo ha, high na high. Oh, parang si Bungit. Isipin mo yung high level. High level daw eh. Ng kamuti na yan. Oh. High level budget formula. Ganito katindi ang formulang iyan, anak ng kagwang. Butang ina na, nawala ako. Okay. Upang ipaliwanag niya sa akin ang kanyang high-level budget allocation formula. High-level budget, utang ina, pulburon pa more. At ito na yung BBM. At B, unang B, baseline. Pangalawang B, balance. M, management. Ay, hindi pala, manage pala. BBM. Oh. BBM Parametric Formula adopted in 2023 Expenditure Program. Ibig sabihin, simula nang maupo si Bungit, gumawa sila ng scam, sistema sa pagnanakaw, mapyang gobyerno, pinangalan ng Baseline Balance Manage, BBM. O ngayon sabihin po ninyo, may kinalaman ang mga Duterte sa flood control ghost projects. Putang inaanli na sinasabi ni Leandro Levisti. 2023 inumpisahan nila. 2023, 2024, 2025. Pangatlo na itong ginagawa ho nila. Itong baseline balance management, BBM. Puta, ginago tayo, no? Nasabi nga ho ni Leandro Levisti, lahat ng ahensya ng gobyerno may insertion. Except ang Office of the Vice President. Siyempre, bakit bibigyan nila ng insertion si Vice President Inday Sara Duterte? Kalaban nga ho nila eh. Kaya nga pumipiyok si Inday Sara doon sa insertion. Dahil ayaw ni Inday, di ba yung sa eskwelahan, na gustong mangurakot sila Saldico at Martin Romualdez sa school, pinasok ho nila. Ayaw ni Inday Sara sumakay. Binibira si Inday, ini-impeach nila. 150 million yung impeachment. Samantala ito pinag-uusapan billion, trillion. So yung mga tangang mga supporter ni Bangag, hanggang ngayon bangag pa rin ngayon. Sige nga, bakit ayaw natin parusahan tong mga buhayang ito? Putang ina, no, delikado yung buhay ni ni Leandro Levisti. Sa nakikita ko, delikado. Kailangan lang ni Leandro na mag-ingat. Dagdag ka ng security, sir. Bata ka man, matapang talaga yung bata. Pero sabi nga ni Leandro, may habili na daw siya eh. Sabi na, pag ano daw mangyari sa kanya, ilabas daw. Pero ito nilabas na niya, no? Nilabas na niya. Pero ito agad sinagot ng Palacio de Polvoron. Si Leandro Levisti, pagsiwalat niya ngayon ng Cabral Files. Ito na nga yung sinabi ko. No? Yung dapat maglabas talaga nito, yung DPWH. Kasi kung si Leandro Levisti, kikwestiyonin ang kredibilidad. Ito na ngayon yung ginamit ng Palacio de Polvoron. Di ba? Sabi ni Leandro Levisti, naghihintay ako na ilalabas ng DPWH itong listahang ito. Dahil sila ang nakakaalam. At binigyan ako ng authorization ni Vince Dizon na bigyan ako ng kopya ni Cabral. So naghihintay siya na ilabas ito ng DPWH na may kopya na rin po ang ICI at yung ombudsman ngayon. So ngayon pinalabas nila. Yung computer nga nawala. O nasan yung computer? Tinurn over na kay Boyeng Remulla.
So ang sabi ni Claire Castro, ito na yun. Ito na yung ginamit ho nila para mawasak yung pasabog ni Leandro Leviste ngayong araw. Ang sabi ni Auntie Claire, ang best friend ni Kamuti mo to. Ayan, yung best friend nyo. Sabi ni Kat Vlog, boss, malaki utang ng mga Marcos. Daming kaso yan, hindi pa tapos. Ang kaso nila, nakabinbin pa sa court. Tinanong ko nga yan sa ChatGPT. Meron pa daw eh. Ito na, agad sumagot si Auntie Claire. Putang na, sira din yung Pasko niya dito ngayon. Oh. The palace will only respond to the documents authenticated by DPWH. Anak ng kamuti, oh. Kailangan lang daw sila sumagot sa authenticated by documents galing sa DPWH. Pero sumagot ka. Ang sabi ni Auntie Claire na best friend ni Kamuti mo to, other than this, they will all be considered as heresy or chismis which have no probative value. Putang inumin, oh. Ito na yung sinabi ko sa inyo eh. Nung dakdak si Leviste, Leandro, na mayroong Cabral files, lahat kayo may insertion, pati nga't nanay niya, nadali din eh. Sabi niya, meron din. So nung hinamon-hamon nyo si Leviste, ilabas nyo yan, mga putangina, fake nyo siya, ilabas nyo yan. Puro kadakdak. Di ba sabi ni Ridon? Bininggahan ni Leviste si Ridon, 150 billion, 150 million. Naka ng kamuti, may insertion ka. So nung sabi ni Ridon, labas mo bukas, bisperas ng Pasko para magkaalaman. Inilabas ngayon. Anong sabi ng palasyo? Walang value daw, chismis lang. Ito na naman talaga tayo eh. Alam mo kasi itong palasyo, basag na. Si Claire Castro, basag na. Ito yung ebidensya, ito yung patunay na galing na ho dyan mismo sa DPWH. Di kumo, hindi DPWH ang naglabas, si Leandro Leviste, so chismis. Wala na, checkmate na kayo. Pasong-paso na kayo. Touch mob na. Ito na yung sinasabi na rin doon, touch mob. Ito na po yun. Hindi po ninyo na touch mob si Leviste, kundi kayong na touch mob. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi
vlog mo may pag-asa.